Hi everyone! So ngayong araw, ang ituturo naman natin is kung paano mag-follow ng signals from the Zenith strategy using your mobile phones. So each day, nagbabato po tayo ng signal every morning, mapa Telegram or Messenger. So all you have to do is just to follow yung signal at gagawa lang po tayo ng pending orders. Now, explain ko muna ano ba ang concept ng Zenith strategy. So the concept of Zenith strategy is all about risk management using proper martingale layering from the price action precision. So, comprise po siya ng mga key levels ng support and resistance. So, bigyan ko lang muna ng example dito. Ito po ang pinaka the best example ng martingale layering. So, meron tayong kinocomprise na high risk zone, medium risk zone, at saka low risk zone. Ang una po natatamaan ng presyo every day is the high risk zone. Ang concept po niyan bakit siya high risk zone kasi there are times na kapag na-hit niya yon hindi niya nirerespeto or basically may chances na madaling ma-hit yung SL natin. At kung gano'n ang mangyayari, kaya nga pinasok natin sa martingale layering para mapangalagaan yung ating account. So once na merong high risk zone, let's just say example, meron lang po kayong $100 equity account, pwede kang gumamit ng 0.01 for high risk zone. Pagdating naman ng medium risk zone at na-hit yung SL from high risk zone, pwede mong dagdagan yung lot size mo from the previous one na na-loss, gawin mong 0.02 because we are hoping na after ma-hit yung SL sa high risk zone, umayon sa atin ng market sa medium risk zone at ma-hit yung mga TP natin, and from there, since mataas ang ating lot size, mababawi na natin kaagad yung ating losses. Same thing, let's just say talagang hindi kaya ang market for that day at na-hit yung medium risk zone stop loss. So meron ka pa rin namang high risk zone, low risk zone na nakapending at pag na-activate yon, malaki po ang chances na magre-reverse na ang market at maaari pong balikan yung mga entry or mga TP natin doon at mababawi na po natin. Kaya kapag na-hit or kapag nag-pending order ka sa low risk zone, pwede kang gumamit ng 0.03 or pwede ding mag full margin basta lahat ng gagawin mo is one entry at a time. And of course, that is same concept for selling. As soon as na may high risk zone, babaan mo lang ang level. Habang tumataas yung zone mo from high risk, medium to low risk, gawin mo, dagdagan mo lang ang lot size. So meron ditong recommended lot size for each equities. Okay? So yan po yung maaaring yung sundan. Okay? Para mapangalagaan ang account natin. Now, nevertheless, let's try to do pending orders using your mobile phones. So example, nagbato tayo ng signal like today, ito po, may gold buy limit at saka sell limit. Normally, ang una kong ginagawa, no, since tayo po ay busy, hindi ko na po kinukuha ito. So ang gagawin mo lang is basically kunin mo lang to, copy paste or isulat mo manually yung SL at saka yung TP1. Lagi pong ganun ang ginagawa ko. But it doesn't mean na hindi ka pwedeng mag-entry. As soon as na yung presyo pumasok between this one and this price, pwede kang mag-buy ng mag-buy dyan with proper risk. Bakit meron tayong TP2, TP3, TP4 na sinasabi? Ito po ay bagay sa mga traders na kung saan nababantayan ng market at marunong mag-trailing stop or mag-break even. But nevertheless, kung hindi pa natin kaya yon or let's say talagang busy tayo pero gusto mo magkaroon ng entry, for the day, ito muna lagi ang kukunin mo. Ito at TP1. Ito, ito, TP1. Ito, ang unang-unang presyo, stop loss, and ito. And ganun din po sa sell. So, let's try to do that. So, sabi dito, ang gold buy limit starts at 2140.33. So, punta ka lang sa MetaTrader mo, no? Make sure na ikaw po ay nasa gold kasi yun ang sinisignan natin sa gold. And then, pwede ka nang mag pending orders using this. Click mo to. Siyempre, that is a high risk zone.
Palitan mo lang yung lot sizing ng 0.01 kasi let's just say meron lang tayong $100 equity. Yung market execution gawin mong buy limit and then kokopehin mo lang yung presyo. So, sabi niyan 2143.33. So, sa price lagay mo 2143.33. Diba? Yung kaliwa po or the left side na kulay pula is always the stop loss level. Yung kanan na may color green is the uh, TP or take profit level. So, kokopay mo lang siya. Sabi dito, ang SL nito ay 2095.66. So, ilalagay mo lang siya. 2095.66. And then, ang TP1 sabi, 2153.61. 2153.61. Place. And then, do the same process until makuha mo yung Lorry zone. Sa medium risk naman ako, ang unang presyo niyan is 2129.77. So, punta ka lang dito, market execution, buy limit. Yung lot size, gawin mo ng 0.02. And then, yung presyo, ilalagay mo lang. Unang presyo is 2129.77. 2129.77. Balik ka, yung SL niya 2061.55. So sa kaliwa ang SL 2061.55. Tapos dito naman po ang kanyang TP1 is 2136.55, di ba? So 2136.55. 2136.55. Click mo lang yung place. Okay? And then do the same process again. But this time, tayo po ay nasa low risk. Low risk zone, ang unang presyo is 2095.66. Gawin mong 0.03 kasi we are using buy limit martingale layering. So dito, ang presyo niya is sa low risk zone 2095.66. 2095.66. And then ang SL is 2011.55. 2011.55. Ang TP1, sabi is 2112.72. So, lagay mo lang 2112.72. Click place. And then, meron ka ng buy limit. Siyempre, doon naman tayo sa sell limit. Ito po, sell limit. Susundan mo lang uli. Same process. New order. But this time, we're gonna use sell limit. At unang-una is high risk. So, gagamit ka lang ng mababang lot size with only one entry para safe. And then, gold sell limit is 2163.88. So, pakokopehin mo lang siya sa presyo, 2163.88. Di ba? Hold on. 2163.88 if not mistaken. 21, yes. And then, ang SL niya is, sabi dito, 2197.99. So sige, 2197.99. Ang kanyang take profit is nakalagay dito TP1 is 215361. So 2153.61, click mo lang yung place and then meron na uli siya. Do the same process, market execution sa limit but medium risk na. So tataasan mo yung lot size to 0.02. Then balik ka dito, gold sell limit naman sa medium risk zone, sabi 2177.44. Balik ka, no? 2177.44 I guess. Yes, 0.44. 2177.44. Yung SL, gawin mo lang po yan, 2232.10. 2232.10. And then, balik ka dito. Okay. 2170.66. So, 2170.66. Alright. And then, yung TP is 2170.66. Alright. So, parehas lang siya. Then, click mo lang yung place. Then, next is, nakalagay dyan, meron kasi ditong medium to low risk. Sasabayan mo lang siya. It doesn't matter kung ano nakalagay. But it says medium to low risk. So, habang bumababa, tataasan mo yung lot size.
2197.99. So this time, gawin mong 0.03. Sell limit, ang presyo 2197.99. Yung SL naman niya, tignan natin, 2226.621. 2266.21. Ang kanyang take profit, TP1 2187.72. 2187.72. Click mo lang place. And last is the low risk zone ng gold sell limit. Kokopahin mo lang yung pinakaunang presyo, 2232.10. Sell limit. Ngayon this time, gawin mong 4 sell limit kasi nasa low risk. So kokopahin mo lang uli yung presyo. So nakalagay is 2232.10, 2232.10, right? Yung SL naman niya ay 231621, 2316.21. Dito naman lagay natin ay 22, tama ba? 221505 na TP1. 2215.01. Click mo place. So there you have it. You have already pending orders. Wala na po kayong ibang gagawin kundi hintayin nyong ma-hit ng presyo yung bawat levels na yan. So yun po yung concept ng the Zenith strategy. It's all about freedom. Pwede ka na mag-move on sa araw mo. Whatever happen or whatever the market condition is, hayaan mo lang siyang ma-hit kasi naka-setup na siya. So kung kayo naman po ay magaling mag-trade, pwede naman po kayong mag-scalping anytime you want while you have this. But nevertheless, ang concept nito is for day trading or intraday trading po. So meron na kayong business for today, hayaan mo lang kung anong unang ma-hit and that's it. Key points to remember lang, huwag nyo pong hahayaan naka-open yung mga pending orders, no, na bago kayo matulog. Make sure na bago kayo matulog o hindi nyo na mababantayan yung market, i-close nyo po siya lahat. The same time, kung halimbawa buong araw walang na-hit ni isa, let it be, pwede namang bukas. No, hintayin na lang po natin. So if you have further questions, just let me know. I'm just 1 p.m. away. And next topic will be posted sa ating Telegram as well. Thank you so much.